Okay, mabilis na update lang sa BTC bago ako umidlip kasi sobrang daming ginagawa sa buhay. Medyo sleep deprived ako, no? So, kahit medyo sobrang pagod, update tayo, no? Kasi meron tayong galaw sa BTC sa ngayon. So, napag-usapan natin tong ano, no, tong push na to. At dito pa rin yung box natin, na drawing natin na meron tayong meron nata tayo ditong level, no, sa left side. Tingnan natin, meron tayo dito. At sa natin nakuha tong box na to, meron tayong fib target dyan, no? So, ina-expect natin na may potential lang na in case na hindi tayo mag-breakout, baka ABC correction pa rin to. Okay? So, alisin lang natin ang volume saglit. Na may possibility of ABC correction na ganito. ABC. Then, baka possible na bumagsak, no? Hindi natin sure, ha? Pero sa ngayon, bullish move to, no? So, wag natin i-disrespect ang trend sa ngayon. Medyo nasa uptrend tayo dito sa area to, no? So, kailangan lang natin ibantayan ang trend na uptrend tayo sa ngayon, no? So, dito sa box na to, titignan natin kung saan meron tayo dyan sa 0.88, no? Nakalagpas na tayo dito actually, no? So, ito ang ilalim. At meron tayo sa fib extension na ang target ng C wave. So, ganito ang ABC, no? Meron tayong ABC. Ang maximum target madalas, hindi naman maximum target actually, madalas sa target ng C wave yung 1.272, no? So, meron tayong ganitong klaseng fib extension. Mula dito, punta dyan. Makikita natin kung saan banda ang pinaka-target ng C wave, no? So, meron tayo dito sa area to. At meron tayo dito sa ilalim na to. Okay? So, kaya tayo nakakagawa ng box na ganito. So, kung titignan natin yan sa 1 hour, no, makikita natin kung saan tayo tumatambay, no? Nandito tayo sa loob ng box na to. Okay? Nasa resistance zone tayo sa ngayon, ha? Medyo lumagpas na tayo ng onte, pero wake up pa rin to at hindi pa rin close above to, no? Hindi pa rin close above. So, doon pa rin yung idea na possible pa, to 1.272, no, na meet niya na ang target niya, no, na potential magkaroon ng C wave in case magkaroon tayo ng malakas na rejection. Pero ito nga, respect the trend, no, uptrend pa rin tayo. So hindi natin masasabi kung magre-reject to ng malakas. So hanapin natin kung may possibility ba mag-reject na malakas or baka mag-breakout to. Okay, so since nasa 1.272 area tayo, which is hindi siya target ng third wave, so kailangan mag-breakout nito. So, kasi ganito yan, kailangan mag-breakout nito para masabi natin magi-impulse to, no? So ganito ang itsura niyan most likely, no? Kailangan niya mag-higher high, no? Kailangan niya makapunta ng 50k para masabi natin okay, impulsive move si BTC at most likely magkakaroon to ng higher highs pa na mas mataas. Siguro abot tayo ng kung ano mang price dyan, baka malapit na tayo sa 80H area kumbaga, no? Siguro dito na siguro ang next, no, sa 52k kapag lumagpas na tayo dito sa local high na to, no? Sa local high na to. Okay? So tignan natin anong possibility ang pwedeng mangyari sa BTC. So tingin tayo na 4 hours. So kung matatandaan nyo, ang C wave, no, laging 5 waves. Meron tayong potential ABC in case na ABC correction lang, A, B, C. At ang C wave 5 waves, titignan natin ang volume. Yan. Papansin natin ang volume natin kung saan ang potential third wave ni C wave dito sa mga area to, no? Dito sa mga area to. So drawing tayo ng 5 impulses dito actually. So agawa tayo ng some sort of, pwedeng dito ang one wave, pwede ba dito yung one wave? Hindi, no? Baka dito yung one wave, pwedeng 2 wave, 3 wave, 4 wave, 5 wave. So typical sa impulse wave theory na third wave ang pinakamalaki, at meron tayong some sort of indication na mukhang patapos na ang impulsive move kapag ang fifth wave ay nagbibigay ng mahinang volume. Okay? Pero hindi siya guaranteed lagi, pero ganun ang typical na nangyayari. So makikita natin dito, no? Kung pupunta pa tayo ng 1 hour, wag na nga. So makikita natin meron tayong increase ng green volume papunta sa first wave. Yan.
Then babagsak tayo, decrease in volume. Yan, decrease in volume. Then aangat ulit ang volume natin, increase in volume sa third wave. Babagsak tayo, decrease in volume. Then fifth wave, increase in volume ulit. Okay? Pero mapapansin natin anong itsura nito, no? Meron tayo dito, yan, ito yung first wave, ito yung third wave, malaking third wave, no? Then ang fifth wave natin, di naman madalas, pero generally ang first wave at fifth wave comparable, na medyo magkamukha, medyo minsan same pump or same dump sila. Hindi lagi pero may mga characteristics silang medyo magkamukha sila. So isa na doon ang volume. Okay? Isa na doon ang volume Titignan natin to sa 1 hour. Ayusin natin tong mga itong mga dump na to, no? Papansin natin ang fifth wave medyo nagbibigay ng idea na pahina ang pump, kasi ito higher high siya sa third wave, or basically dito sa swing high na to, higher high siya, pero lower volume siya. Lower volume Titignan natin sa RSI. Tingnan natin sa RSI kung makakahanap tayo ng some sort of confluence na baka ito na ang fifth wave talaga. O makikita natin sa 4 hours pa lang, no? Sa 4 hours meron tayong bearish divergence. Potential lang to, hindi to exactly tipong guaranteed, no? Kasi meron tayong mga bearish divergences na hindi nagpe-play out, no? Magpe-play out siya, mahina lang, then isa pang pump na ganun na higher high. Tapos may extend yung bearish divergence natin ganito, no? May extend kunwari, for example, no? Tapos makikita natin dito bearish divergence. So madalas ang third wave at fifth wave naabuo yan ng bearish divergences, lalo na kapag ang volume natin nagpapakita na ang potential fifth wave humihina ang volume kumpara sa third wave. So meron tayong indication, at least sa pinaka basic na type of charting, na meron tayong higher high pero lower RSI. Meron tayong higher high pero lower volume. Okay? Lower volume to. Okay, so may indication na baka na-reach na natin ang local high dito. Okay? Potential lang. Pero gusto kong i-point out, kailangan natin i-respect yung trend. Okay? Sa ngayon, uptrend tayo. So medyo mahirap mag-decide dito, no? Mahirap mag-decide lalo na kapag potentially mag-breakout to, kasi medyo malakas to, no? Pero yun nga, ang isa pang kailangan natin tandaan, hindi pa to third wave, no? Ito, no, kung sabihin natin impulsive move to, hindi pa to actually third wave, kasi kailangan niya makapunta ng 1.618, no? So naka-set up siya for a BC correction pa lang. Okay? Naka-set up siya, pero hindi pa nagfo-fruition, or di pa tayo nakakita ng bearish market structure dito. Bullish pa to. Okay? So eto, no, masasabi ko dito sa mga area to, itong box na to, last opportunity ng bears to para i-push ang price to the downside, no? Or basically last chance para mag-short dito sa mga area to. Kasi most likely kapag nag-breakout tayo dito, lalo na dito sa white line na to, itong white line na to, no? Yan. Kapag nag-breakout tayo dyan, meron na tayong higher high, magkakaroon tayo ng mas malaking bullish market structure, at potentially aabot na ng 1.618. No, then magkakaroon tayo na correction siguro, then isa na naman push to the upside. So may expect natin dyan, meron tayong some sort of possibly baka bull run na, no? Bull market na, no? So kailangan nating abangan yun, no? So ito no, parang pivotal moment tong area to, pivotal moment. So hindi ko rin pala na kasi gusto ko matulog, di ko pinag-isipan na ipakita yung mga antag dito on-chain metrics. Pero may mga nakikita akong on-chain metrics na medyo nagti-tick up ang mga whales.
maliit pa lang pero sa dito sa ano na to, sa buong pump na to. So teka lang, alisin natin to yan. So sa buong dump na to at hanggang dito sa mga pump na to, wala tayong nakita actually dito. So hindi ko alam mapakita kasi hindi ko binuksan yung yung YouTube channel ko. At nakabukas yung yung personal YouTube channel ko ayan, basically itong mga area to, i-check nyo lang siguro kay Cheeky Crypto, no, yung on-chain metrics niya, na ang mga whales actually medyo flat dito, walang accumulation, okay? Pero dito sa part na to, yung ganyan niya, biglang may konting pagtaas, okay? Dito sa mga part na to, may konting pagtaas so parang ang itsura niyan, medyo bumabagsak ang whales, biglang magpa-pump dito na onte, yan, magpa-pump dito na onte, then babagsak ulit ang whales, then medyo magsa-sideways yan, then dito medyo nag-spike up ng onte, okay? Medyo nag-spike up ng onte. Tatandaan natin, etong part na to nag-spike up ang whales dito last time, no? Pero nagkamali sila doon at nag-dump, no? Dito nag-spike up ulit sila ng onte. Ang tanong, tatama na ba ang mga whales, no? So malaking indication yun, maganda yun for the bulls na medyo backed up to, etong pump na to medyo backed up ng pag-tick up ng whale wallet count, no? Pagtaas ng whale wallet count, ibig sabihin bumibili sila, okay? So kailangan nating bantayan to. So hindi ko masabing fully bullish or fully bearish tayo dito kasi meron tayong indication sa technical analysis natin na meron tayong weaker volume sa push up, meron tayong makikita natin sa punta tayo na 4 hours, no? Kung candlestick pattern, inverse hammer or falling star, meron tayong lower volume, meron tayong bearish divergence, bearish divergence sa 4 hours pa lang to, 4 hours So kung magkakaroon man ng correction to, siguro mahinang correction na ganyan, pwede pa rin mag-pump yun, okay? So dito sa mga area to, kung nakapag-short kayo, congrats, kasi mukhang mukhang magbe-breakdown ata to, di natin sure, medyo malaki ang volume ng red dito, pero ganun din, hindi rin siya ganun kalaki yan, pero tatandaan natin 5th wave to, no, itong area to, so hindi pa natin sure sa ngayon. So ang pinaka-expected natin dito kung bullish tayo, kailangan magko-correct lang nito. So basically mukhang etong buong structure na to, mula dito sa pinakailalim hanggang dito, yan, no? Sabihin natin kung ito na ang 5th wave, ang pinaka maximum target na babagsakan nito dito sa mga 0.5 or dito lang sa 0.618, no? Then potentially mag-bounce. Okay? So isa sa mga rules ng impulse wave theory ulit, hindi pwedeng bumalik dito. So sa first wave, no, hindi pwedeng bumalik sa first wave. Alisin muna natin itong mga volume tsaka RSI natin. So meron tayong first wave potential, second wave. Hindi pa natin sure kung third wave to kasi 1.272 pa lang to. Pero in case magkakaroon siya ng rejection, hindi siya pwedeng bumalik dito sa 1. Okay? Bawal to, bawal. Okay, unless magkakaroon siya ng some sort of leading diagonal na malaki. Okay? Ba magkaroon tayo ng ganitong klaseng leading diagonal. Excuse me. Na ganyan, no? Sabihin natin nag-wick down lang. Tapos meron tayong expanding wedge kunwari, ganyan, expanding wedge. Pwede yan, pwede. Basta't within makikita natin na meron tong overlapping na tig 5.3, 5.35. So meron tayong potential 5 dito, meron tayong potential 3 dito, meron tayong potential 5 dito. Kaso parang impulsive to, no? Mukha talaga tong impulsive. Wala tayong makitang overlaps dito. Wala tayong makitang overlaps dito. So ang pinaka last overlap niya itong pagkatapos ng 5th wave na to, no? Na after niya makapag-push up, dito pa lang siya nag-overlap, which is dapat nangyayari kapag tapos na ang structure ng 5 waves. So nagbe-make sense naman to na may potential na ABC correction dito. Di natin sure kung gaano kalaki kung gaano kalaki i-dump niya. Pwedeng mga banda dito sa mga area to, or pwedeng dito lang sa mga area to, no? Itong swing low na to, yan. Then isa pang pump, no? Possible mangyari yun. Okay?
So ingat tayo, no? Dito sa mga part na to, nakapag-short ako pero hindi exactly dito sa 1.272. Teka lang ha. Pakita lang natin na yung 1.272 natin. So pinag-usapan natin to sa last video, no, na final anong tawag dito? Final na chance ng mga bears tong area to, no? Na potential i-reject or i-short ng mga bears to, no? So makikita natin, no, medyo malaki ang wick up nito. Pero yun nga, respect the trend, no? Uptrend pa rin tayo sa ngayon. So locally doon sa galaw ni BTC ngayon, uptrend tayo. So kailangan natin mag-ingat, pero at the same time hindi pa tayo nakaka-higher high dito, which means meron pa tayong chance para maging C-wave dito, no? So sa ngayon, set up pa lang ng C-wave pero hindi pa confirmed yung third wave. Hindi natin sure kung anong gagawin. Hindi rin confirmed na C-wave na to, no? Hindi rin confirmed. Mako-confirm natin na C-wave siya kapag bumalik siya dito sa area to. Okay? Kapag bumalik siya dyan. So basically, kapag bumalik siya ng 44K at bumagsak, most likely C-wave yun at baka dumire-diretso pababa. Okay? So dito sa part na to, nakapag-short ako dito sa itong mga 43,300, no? So hinintay ko lang talaga tong etong type of rejection na to, na medyo malakas na indication. Meron tayong candlestick pattern na pwedeng inverse hammer ang tawag or pwedeng falling star ang tawag. Ito meron din tayo dito, no? Kaso kapag mga ganitong klaseng doji candle, medyo mahirap i-trade tong mga ganito kasi may mga times na kapag nagkakaroon tayo ng doji candle na ganyan, medyo nag-higher high yan or magkakaroon ng lower low ng konti, then tsaka palang gagalaw ulit, or sabihin natin gagalaw pataas or gagalaw pababa. So ibig sabihin maraming liquidity grabs dyan, maraming liquidity grabs dito, no? So kapag ito naman, itong gantong klase, most likely reversal pattern kasi ang gantong klaseng candlestick pattern, no? Ito kasi more like medyo may pagka-reversal siya pero no, indecision. So hindi siya malakas na klaseng reversal pattern, more like hindi pa sure ang market kung gusto pang i-pump or gusto na bang i-dump. Okay? Dito medyo mas malakas ang indication kasi ipinump pero i-dump ulit dun sa almost mas mababa pa sa starting point, no? So meron din tayong push ng red volume dun sa rejection na yun. So meron tayong some sort of mas malakas na klaseng indication na possible mag-reject to kaysa dito, no? So iingat tayo, ha. Etong short ko dito medyo delikado, masasabi ko, no? Kasi dito yan, dito yung short ko. Medyo delikado yung short na yan kasi ayun nga, ang sinasabi ko, no, pwedeng maging bullish bigla to. Okay? At the same time, pwede rin biglang maging bearish to, no? Kasi pivotal moment to, no? So like dun sa sinabi ko, medyo may mga nag-accumulate na whales dito sa pump na to. Dito sa sa mga medyo mataas-taas sa prices na to, may mga whales dito. Okay? At syempre, kapag short at may whales na bibili, delikado yung short mo, no? So mas malaki ang chance na maipapump ng whales yan kaysa sa hindi, no? Pero at the same time, hindi pa yung data, hindi pa ganun kalakihan yung pagtaas ng pag-tick up ng whale wallet counts, pero medyo malaki yun as whales, no? For whales, medyo malaki yun. Okay, so mag-iingat ako ng short ko, no? So stop loss lang ako dito. Kung saan man, nakalimutan ko na saan yung stop loss ko, pero naka-stop loss lang ako ng medyo tight, no? Kasi pwedeng mag-teleport to si BTC bigla-bigla, no? Lalo na paparating na yung 7 PM na, no? So mamaya paparating na yung open ng stock market. So tingnan natin sa S&P 500, pumpers pa rin siya. DXY, tambay pa rin siya dito, no? Tambay pa rin. No? So wala pa rin galaw si DXY. Pero hindi pa siya nag-overlap dito sa some sort of swing high na to, no? So medyo bullish pa rin si DXY, mabagal nga lang ang galaw, which is hindi maganda para sa mga bullish sa stock market at sa BTC kung nasa bullish situation pa si DXY. Pero sa longer time frame, bearish to, Sa shorter time frame, itong structure na to medyo bullish to. Yan, medyo bullish, pero longer time frame bearish pa rin yan,
Yan, bearish pa rin to kasi hindi pa rin tayo nakakagawa ng higher high dito sa mga parts na to, no? Yan. Yan, or basically yan. Okay? So, sinusundan pa rin ni DXY yung potential inverse head and shoulders pattern na to, no? Possible pang gumanyan yan, pwedeng hindi natin sure. Si BTC medyo hindi niya sinusundan yung yung Wyckoff distribution sa ngayon. So mukhang hindi natin magagamit si Wyckoff distribution dito sa part na to, no? So hindi ko rin sure, no, kung anong klaseng to, no? Anong klaseng pattern to. Pwede pa rin maging head and shoulders pattern to kasi meron pa rin tayong lower high na baka pa some sort of pa-megaphone pattern to, yan, ganyan, na candle closes dito, then dito mga wick ups, no? Possible mangyari yon, hindi natin sure. At meron tayong mga may mga megaphone pattern tayo na bullish din, no? So nakalimutan ko nga na paano yung bilang nun. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, then ito dapat yung breakout, no? May mga ganun ata tayong, ganun ba yung bilang nun? Hindi ko sure, nakalimutan ko na pero dapat may 5 waves dito sa loob. 1, 2, 3, 4, 5. Then etong push up na to, yung continuation ng bullish move ng simula dito sa basically simula dito, continuation ng bullish move dapat yon. Okay? So medyo 50-50 ang nakikita ko sa ngayon. Technicals pinapakita mukhang magpapahinga si BTC dito sa mga area to. Sa mga charting natin dito mukhang nasa loob tayo ng importanteng resistance zone. Hindi pa tayo nagkakaroon ng actual break na magbe-break above. Wala pa tayong ganon. Ganon din naman sa bullish, malakas ang push natin to the upside. Pero yun nga, kailangan natin tandaan, hindi pa tayo nagkakaroon ng ng third wave. Pero yung mga waves din nag-accumulate, no? So ingat lang tayo dito, kung mabibigyan kayo ng opportunity, masasabi ko etong pink box na to, baka gusto nyo bantayan, no? Kasi makikita natin, no, kung saan tayo. Ito, no? Ito 1 hour ago lang to, no? Makikita natin dito na naman tayo nag-wick down. Dito tayo nagko-close na close below. May konting wick up tayo. Yan, konting wick up. At pasok na to sa 1.272 na potential na target ni C-Wave. Hihintay lang natin kung magkakaroon ba to ng breakdown. Kapag nag-breakdown to, medyo tataas ang probability na baka baka some sort of C-Wave tong push up na to. Okay? So hangga't hindi tayo nakakalagpas dito sa white line na to, no? Itong white line na to. Yan. Itong white line na yan. Hindi pa tayo nakakalagpas. May case pa rin for the bears dyan. Okay? Kasi pwedeng masabing double top yan. Okay? So ilang update natin, no? Wala tayong trading idea. Maliban na lang dito sa box na to, no? Lagay na lang kayo ng ito, lalagyan na lang natin ng value siguro. Nasaan na yung panglagay ko ng value? Di kasi ako naglalagay ng value. Ito ata, no? Ito. Price label. So dito sa area to. Tsaka dito sa area to, no? So meron tayong some sort of ranging market dito na meron tayong parallel channel dito most likely na ganito. Siguro sa closest na lang, no? Meron tayong maliit na parallel channel dyan. At abangan na lang natin kung magbe-break to the downside ito. So general rule of thumb dito, pag nasa ilalim bullish, kapag nasa taas bearish. Kung gusto niyo i-trade to, itong area lang na to, kung gusto niyo lang i-trade to, bullish sa ilalim, bearish sa taas. Okay? Neutral sa gitna syempre, no? So iingat tayo, ayun ang pinaka-trading idea natin. Possible na baka pwede mag-long dito, no? At baka maging breakout trade pa yon, kakalabasan. Pero titipi kayo dito sa mga to, no? At mga stop losses, wag nyo kakalimutan na. Stop loss. Okay? Short kapag dito naman, no? Pwede kayo mag-short yan. So ako meron na akong short dito, no? Which is hindi dapat, madalas hindi gagawin kapag meron tayong parallel channel. Pero ang push kasi nito medyo malakas. At least sa 4 hours, no? So medyo ine-expect ko baka magkaroon to ng continuation to the downside. Pero hindi natin sure.
baka sakaling ano lang yon, baka sakaling short to, kaya sinasabi ko medyo delikado yung short ko dito, no? So ingat tayo sa trades, GG's boys, yun lang.